Mga boss, sino ang nakapanood sa inyo sa ginawang impeachment hearing na ginawa nila dyan sa Congress laban kay BP Inday Sara Duterte mga boss noong isang araw? Kahit wala sa batas mga boss ay nilabag pa rin. Siyempre, sanay sila sa bendalo at gumawa sila ng mini trial mga boss. Kahit hindi yung sakop ng Congress at yun ay dapat sa Senado na. Pero bakit kaya lahat ng tumestigo laban sa mga Duterte umiiyak sila? Paulit-ulit mga boss, mula noon pa lang ay ganito na. Ito yung sinasabi nilang isa lang ba ang gumawa ng script na ito? Dahil yan mga boss. Kung tingnan nyo mga boss, mula doon kay Mabilog, yung dating Iloilo Mayor, yan, Kerwin Espinosa, yan si Garma, at ng isang araw, si Ramil Madriaga mga boss, ang sinasabing bagman ni BP Inday Sara. Lahat yan ay may binabasang script, mga boss, pati si Madriaga, at lahat sila ay umiyak. Parang paulit-ulit at talagang it's time for an upgrade mga boss dahil parang paulit-ulit na lang lahat ng mga testigo, isang format lang. Ganito lang yung kanilang ginagawa mga boss. Dahil dyan sa mga pagsisinungaling ni Madriaga mga boss ay biglang naglabas ng statement itong si Senator Amy Marcos na siyang nakakaalam sa pagkatao ng Pangulo ng ating bansang Pilipinas na si PBBM at ng kanyang best friend na si BP Inday Sara. Sinungaling ka, yan, Senator Amy tinira si Madriaga. Mga paratang nito kay BP Sara, imbento lang lahat. Siyempre naman mga boss, maniniwala ka ba sa isang nakakulong na mga boss, no? At talagang gumagawa talaga ang Congress ng paraan para mapahiya at magawa-gawa nila ng kasalanan si BP Inday Sara. Kahit ano na lang gagawin nila mga boss. 18X Marine mga boss, video and pictures not reliable. Itong mga boss no, na sinasabing sila yung saksi sa mga mali-malitang pera na ibinigay sa mga politician mga boss at ng mga kung sino pang tao, pera ng mamamayang Pilipino, millions at billions mga boss. Pero ang Madriaga na isang written letter lang ay reliable mga boss at pinaniniwalaan nila. Ganito pinapaikot ng administration ang batas ng ating bansang Pilipinas ngayon mga boss. Tinatakpan ang kamalian at ginagawang tama ng walang katotohanan. Para maintindihan niyo ang lahat mga boss, ito ang paliwanag ng isang concerned citizen mga boss at kayo na ang humusga tungkol dito sa ginawang pagsisinungaling or pag-iimbento ng mga kung ano-ano ni Ramil Madriaga dyan sa hearing dyan sa Congress mga boss no, sa kanilang ginawang mini trial. Ito mga boss. Mga kababayan, katatapos lang ng klase ko at hindi ako mapaghintay na i-share sa inyo ang point of view ko tungkol sa naganap na impeachment hearing sa House of Representatives. As a citizen who values due process, I stand on one fundamental principle. In any impeachment proceeding, mga kababayan, the Constitution does not demand drama. It demands evidence. Under Article 9 of the 1987 Philippine Constitution, impeachment is a constitutional mechanism rooted in accountability, but it is still governed by the basic legal maxim that he who alleges must prove. Walang kaso sa Pilipinas na pwedeng tumayo sa conjecture, speculation, or emotional testimony alone. Kaya sa testimonya ni Ramil Madriaga, ang pangunahing tanong na dapat sagutin ay where is the independent, verifiable, and corroborated evidence? Dahil kung ang aligasyon ay cash deliveries, phone instructions, at covert operations, ang inaasahan sa isang legal standard ay documentation, financial trail, communications metadata, at third-party witnesses. Not screenshots, not personal claims, not emotional narratives that cannot be independently validated. Ngayon,
Isa-isahin natin ang mga lumalabas na ebidensya. Una, yung sinasabing screenshot ng video conference with VP Sara Duterte. Let us be very precise, mga kababayan. A screenshot proves only one thing, that an image exists. It does not prove context, authenticity, continuity, or even consent. Under evidentiary standards, digital evidence must pass test of authentication, integrity, and relevance. Sino ang nag-verify? May forensic validation ba? May metadata ba? May independent witness ba na magpapatunay kung kailan, paano, at anong context iyon nangyari? Kung wala, then legally, that screenshot is weak, contestable, and insufficient to establish a relationship, much less a conspiracy. Hindi pwedeng gawing shortcut ang screenshot para palitan ang due process, mga kababayan. Pangalawa, yung claim na siya raw ay bagman, at may personal interaction tulad ng birthday greeting. Again, mga kababayan, let us be clear. A greeting does not establish an operational relationship. Kahit sino ay maaaring makatanggap ng greeting, lalo na sa political environment kung saan libo-libo ang nakakasalamuha. Ang tanong sa korte ay hindi yung nakakilala ba, kundi may ebidensyang nagpapatunay ba ng illegal act at direct participation? At doon, babagsak ang argumento kung wala pa rin corroboration. Pangatlo, yung paulit-ulit na narrative na he felt betrayed. Your honors, feelings are not facts. Emotions are not evidence. Sa ilalim ng rules on evidence, subjective statements without independent support carry no probative value in proving a serious allegation. Hindi natin pwedeng gawing batayan ng constitutional judgment ang personal perception ng isang witness. Ngayon, doon naman tayo sa issue ng COA at sa sinasabing milyon-milyong pondo. Kailangan nating linawin ito para hindi malinlang ang publiko. Ang Commission on Audit o yung COA, mga kababayan, ay may kapangyarihang mag-issue ng notice of disallowance. Ngunit ang disallowance ay hindi final determination of liability hanggat may available remedies tulad ng appeal. Ibig sabihin, mga kababayan, ang disallowance ay administrative finding, not automatic proof of corruption, not automatic criminal liability, at lalong hindi automatic ground for impeachment. Ang sinasabing affirmed, yung affirmed, ay bahagi ng proseso, pero hindi pa ito katapusan ng legal remedies. Kaya ang pag-frame nito na parang final guilt ay isang malinaw na misrepresentation ng proseso ng batas. Ngayon, balikan natin ang mas malalim na prinsipyo. Sa ilalim ng rules of court, hearsay, speculation, at uncorroborated testimony ay hindi sapat para magpatibay ng isang mabigat na paratang. Kaya, kung ang buong kaso ay umiikot sa isang witness na walang independent support, walang verifiable trail, at maraming inconsistency, then legally speaking, that case is fragile. At kung ilalagay natin ito sa mas mataas na moral at biblical lens, mga kababayan, malinaw ang paalala sa Deuteronomy chapter 19 verse 15. A single witness shall not suffice. Only on the evidence of 2 or 3 witnesses shall charge be established. Hindi ito simpleng religious quote, mga kababayan. Ito ay universal principle of justice. Sa Proverbs chapter 18 verse 17, the first to speak seems right until another examines him. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi sapat ang unang kwento. Kailangan itong himayin, suriin, at patunayan. At sa 1 Corinthians chapter 14 verse 33, God is not the author of confusion. Kaya kung ang narrative ay puno ng butas, contradiction at unverifiable claims, hindi yun katotohanan, kundi kalituhan. Kaya sa huli, mga kababayan, ang tanong ay hindi kung gaano kadramatic ang testimonya, hindi kung gaano ka-viral ang screenshot, at hindi kung gaano kalakas ang ingay sa social media. Ang tanong ay may sapat bang ebidensya na kayang tumayo sa ilalim ng batas, ng konstitusyon at ng katotohanan